Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at mas pinalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kasama ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Ihatid namin sa inyo mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, halos 900,000 na family food packs na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development hanggang nitong October 31 sa mga lugar na nasalanta ng Bagyong Christine. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinakikilos ang mga ahensya ng pamahalaan para tugunan agad ang epekto ng Bagyong Leon. Pangulong Marcos Jr. nakikisa sa paggunita sa All Saints Day at All Souls Day. Hinimok ang mga Pilipino na ilaan ang obserbasyon ng undas kasama ang pamilya at bigyang pugay ang mga yumaong mahal sa buhay. Milyong-milyong Pilipino inaasahang dadagsa sa mga sementeryo ngayong undas. Ang sitwasyon ng mga sementeryo sa bansa silipin. At tunghayan ang panag-aapoy o pagsisindi ng apoy na kakaibang paggunita ng mga taga-Sagada sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Halos 700,000 piraso ng family food packs ang naibigay ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang nasalanta ng Bagyong Christine. Ipinamahagi yan sa mga kababayan natin sa Bicol, Calabarzon, Central Luzon, Eastern Visayas, Cagayan Valley, Ilocos Region, National Capital Region, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Sargen, Caraga, Cordillera, Davao at Central Visayas. Samantala, nagpadala ang DSWD ng higit 500 na family food packs sa mga nasalanta ng Bagyong Leon sa Bagao, Cagayan. Sa tala naman, nagkagawaran na sa higit 1,400 pamilya ang naapektuhan ng bagyo sa lugar. Patuloy naman ang monitoring ng DSWD sa ipinamahaging relief goods para matiyak na makakarating ang kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad. Nanawagan ng Department of Social Welfare and Development sa mga gustong mag-volunteer na mag-repack ng mga ipamamahaging tulong sa ating mga kababayang nasalanta ng bagyo. Maaari po kayo magpunta sa kanilang tanggapan sa DSWD National Resource Operations Center ngayong darating na Sabado at Linggo, November 2 hanggang 3. Matatagpuan po yan sa Chapel Road, Barangay 195, Pasay City, sa gilid ng Airport Police, likod ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Pwede po kayong mag-sign up sa dalawang shifts. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang unang shift, habang alauna hanggang alas 5 naman ng hapon ang ikalawang shift. Para sa mga interesado, kontakin lamang si Miss Shara Lee o si Kevin Sanchez sa mga numerong nasa inyong television screen. Isa ang lalawigan ng Batanes sa matinding hinagupit ng Bagyong Leon. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole-of-government approach sa pagtugon sa pangangailangan ng mga kababayan nating sinalanta ng bagyo. Yan ang Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV. Dama ang hagupit ng Bagyong Leon sa Batanes. Sa kuhang ito ng Batanes Police Provincial Office, dakong alas 2 ng madaling araw kanina, kita ang malakas na buhos ng ulan at pagsipol ng hangin. Mataas din ang alon sa ilang coastal areas doon dahil sa pagbayo ng hangin kaya ang ilang puno halos dumapana. Dahil din sa Bagyong Leon, napinsala ang pinakalumang simbahan sa bayan ng Itbayat, ang Santa Maria de Mayan Church. Sa gitna ng paghagupit ng Bagyong Leon, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole-of-government approach sa kalamidad. Ayon sa Pangulo, mahigpit na tinututukan ng pamahalaan ang pagtugon sa epekto ng bagyo. Bagaman apektado ayon sa Pangulo ang resources dahil sa magkakasunod na pagtama ng bagyo, tiniyak niya na sapat ang assets ng bansa para maiwasan ang pinakamabigat na epekto nito at masiguro ang agarang pagbangon ng mga apektadong individual, gayon din ang pagsasaayos ng naiwang pinsala. Tiniyak din ng Chief Executive ang walang patid na pagbibigay ng tulong at recovery efforts para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine at Leon. Dagdag pa ng Pangulo, nananatiling naka-alerto ang lahat ng sangay ng gobyerno at handang maghatid ng tulong anumang oras. Patuloy naman ang pag-asiste ng DSWD Region 2 sa mga pamilya na kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Katunayan, nagsimula ng mamahagi ang ahensya ng FFPs at sleeping kits sa mga apektadong individual.
Patuloy ding inililikas sa mga kinaukulan ang mga pamilyang nakatira sa mga lugar na lantad sa panganib gaya ng pagguho ng lupa. Sinisikap naman ng DRRMC sa Batanes na linisin ang mga daan mula sa mga bato at lupa na humambalang dahil sa landslide. Samantala, aabot naman sa 895.658 million pesos ang inilaang pondo ng pamahalaan para sa pagtulong sa mga naapektuhan ng bagyong Christine at Leon. Ayon sa NDRRMC, sakop ng alokasyong ito ang food and non-food items mula sa DSWD, OCD at mga lokal na pamahalaan. Gayon din ang mga ibinigay ng iba't ibang non-government organizations. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Tiniyak ng DSWD na sapat ang family food packs na laan sa probinsya ng Batanes. Sa katunayan, magpapadala pa sila ng karagdagang supply nito sa oras na bumuti ang lagay ng panahon sa probinsya. Si Keith Pelotin ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Kasabay ng paghagupit ng Bagyong Leon sa Batanes, wala namang patid ang gobyerno sa pag-alalay at pagbibigay tulong nito sa mga mamamayan. Tugon ito sa maagang atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan at ahensya ng gobyerno na paghandaan ang pagtama ng Bagyong Leon bago pa ito manalasa. Itinaas ng Pag-asa sa Signal Number 5 ang Batanes dahil sa lakas ng ulan at hangin na taglay ng Bagyong Leon. Sinabi naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na sapat ang family food packs na kasalukuyang nasa Batanes na. Gayunpaman, magpapadala pa rin ng DSWD ng karagdagang family food packs at mga tubig kapag bumuti na ang lagay ng panahon doon. Ayon kay DSWD Undersecretary Diana Rose Cahipe, mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa Office of the Civil Defense para agad ma-airlift ang mga pagkain at iba pang tulong sa oras na maaari nang makabiyahe. The moment na ibaba ang gale warning at makalipad po tayo, definitely mag-start na po tayo magdagdag ng mga family food packs sa Batanes. Tiniyak naman ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na nakakarga na ang mga relief goods at iba pang supply sa kanilang air assets para maihatid sa Batanes anumang oras. Ang Batanes po kasi maagang nagsasara ang cloud ceiling dyan. So over and above nga na meron talagang weather conditions that we have to look into. As soon po as it is deemed as flyable po, naka-ready na po yan. Diretso na po yung magre-responde. 7 grupo naman ng National Electrification Administration ang nananatili sa Batanes mula pa noong Bagyong Julian. Ayon kay NEA Administrator Antonio Almeda, hindi na nila pinauwi ang kanilang mga tao dahil sila na rin ang kakailanganin para maibalik ang daloy ng kuryente sa lalawigan. I gave a directive that the 17 still remain in the island of Batanes waiting for the landfall of Typhoon Leon. At least pag dumating ang Leon, nandun na yung mga equipment na dala-dala ng mga 7 teams na to. Nasa kabuuang 895 million pesos naman ang inilaan ng gobyerno para sa mga biktima ng Bagyong Christine at Leon sa Batanes. Ayon sa pahayag ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kasama na rito ang mga kontribusyon mula sa iba't ibang non-government organizations. Nanawagan naman si Batanes Governor Marilu Cayco sa mga Ivatan na huwag munang lumabas ng kanilang mga bahay kung nasa ligtas na silang lugar. Sa ngayon po ay hinihingi ko na huwag muna po kayong lumabas at medyo malakas pa yung hangin. Baka po kayo tamaan ng at magpakatatag kayo, magdasal po kayo na wala nang pong bagyong darating sa atin ngayong taon na to. Mula sa PBS Radyo Pilipinas News, Kate Pilutin para sa Balitang Pambansa. Nakapamahagi na rin ng tulong ang DSWD sa mga biktima ng bagyo sa probinsya ng Cagayan. Patuloy namang nakatutok ang kagawaran sa sitwasyon ng mga bakwit sa evacuation centers. Si Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Umarangkada na ang pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa Cagayan Valley na hinagupit ng Bagyong Leon. Pinangunahan ng DSWD Field Office 2 ang pagbibigay ng family food packs at sleeping kits sa bayan ng Sanchez Mira sa Cagayan. Sa bayan ng Bagao, namahagi na rin ng relief goods ang lokal na pamahalaan sa mga residente na inilikas dahil sa Bagyong Leon. Batay sa datos ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Bagao, umabot na sa 3,169 na individual mula sa 33 barangay ang inilikas dahil sa bagyo.
Sa kabuuan, mahigit 8,000 residente sa Cagayan ang inilikas dahil sa banta ng storm surge. Sa isang video na ipinadala ng Radyo Pilipinas Tuguegarao, makikita ang pagragasa ng tubig na mahigit 3 metro ang taas o kasing taas ng unang palapag ng isang gusali. Kuwang-kuha rin sa video ang pagbagsak ng istruktura dahil sa matinding storm surge sa dalampasigan. Patuloy namang nakatutok ang DSWD sa sitwasyon ng mga bakwit na inilikas sa mga evacuation center kasabay ng pagbibigay ng kanilang mga pangangailangan. Samantala, naka-standby na ang Department of Public Works and Highways para sa agarang pagsasagawa ng clearing operations sa Cagayan Valley. Mula sa PBS Radyo Pilipinas News, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa. Sa balitang nakalap ng PNA, siniguro na Department of Public Works and Highways na sapat ang kanilang tauhan at kagamitan sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Leon. Ayon kay DPWH 1 Assistant Regional Director Matias Malenab, nakapreposition na ang higit 1,000 personnel sa Ilocos Region. Nakahanda na rin ang mga light and heavy equipment pati na ang motor vehicles sakaling kailanganin sa mga bayan. Sa ngayon ay tanging San Fernando, Magulin Road lang ang naapektuhan ng bagyo, kung saan isang lane lang ang passable. Samantala, puspusa naman ang ginagawang clearing operation ng DPWH-2 sa Cagayan Valley. Ayon kay Assistant Regional Director Edita Babaran, impassable ang Itawes Bridge sa Cagayan Province dahil sa river overflow. Magkakaroon din aniya ng panibagong clearing operation at damage assessment ang kagawaran sa Northern Batanes kapag gumanda na ang panahon. Balita pa rin ng PNA, halos 124 na milyon ang iniwang pinsala ng Bagyong Christine sa Calabarzon. Ayon sa National Irrigation Administration ng Region 4A, nasa level 2 ang pinsala na ginawa ng bagyo sa irrigation infrastructure sa rehiyon. Matindi ang naging pinsala ng ilang dams, mga main and lateral canal, service road na labis ang naging epekto sa irrigation system ng lugar. Tinataya namang nasa halos 100 milyong piso ang initial crop loss sa mga rice field na naapektuhan ng bagyo. Samantala, patuloy ang desilting at clearing operation ng NIA field team sa irrigation canals para ma-regulate ang water flow sa rehiyon. Hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino na ilaan ang obserbasyon ng undas kasama ang pamilya at bigyang pugay ang mga yumaong mahal sa buhay. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Alvin, good morning. Magandang umaga, Naomi. Nakikisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng mga Pilipinong Katoliko sa bansa at sa buong mundo sa paggunita ng All Saints Day at All Souls Day. Sa kanyang mensahe, pinahayag ng punong ekutibo na ngayon ang araw upang alalahanin ang mga namayatang mahal sa buhay na nagbigay daan sa kasalukuyang kasaganaan sa pamamagitan ng ipinakita nila ang pananampalataya, pagmamahal, kahangalan, sakripisyo at serbisyo. Sinabi ng Pangulo na ito ang pagkakataon upang pagyamanin pa ang espiritual na aspeto ng pamumuhay. Kaugnay dito, ang undas umano ang magpapaalala sa mahalagang katangian na nagpapatibay sa sambahayan, kanilang pananampalataya, katatagan at pag-asa. Samantala, hinimok din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga Pilipino na mamuhay ng may pagmamahal at pagmamalasakit sa iba para sa ikabubuti ng lahat, katulad ng ipinakita ang mga santo sa kanilang panahon. Samantala, Naomi, sa mga pagkakataong ito ay patuloy na ginagayat yung puntot ni dati Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. ito sa libingan ng mga bayani at ito'y sigit na kahit asahang pagdalaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa puntod ng kanyang ama. Pinaasahan ng Pangulo at iba pang miyembro ng pamilya Marcos alas 9 ng umaga kung saan ay itaraos ang bisa sa puntod ng dating Pangulo. Nagulat mula dito sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig. Ako naman si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Alvin Baltazar. Naka-code ritual na Dibon, nananatiling buhay sa mga taga-Ifugao. Ang naturang tradisyon isinasagawa para bigyang respeto ang mga yumao. May Balitang Pambansa si Florida Robles ng PIA Cordillera. Iba't ibang uri ng baki o ritual ang isinasagawa bilang pagpaparangal at pagrespeto sa mga yumao sa Ifugao.
Isa na rito ang dibdibon o ang pagpapahangin sa mga buto ng yumao upang matuyo. Ayon sa Mumbaki na si Pablo Kimayong, kapag nalinisan at napatuyo na ang mga buto ay babalutin ito ng ethnic attire. Pagkatapos ay ilalagay ang mga ito sa isang sulok para mahanginan habang isinasagawa ang baki bago ihatid sa kanilang huling hantungan sa bandang hapon. Nagkakatay din ang pamilya ng isang baboy para sa ritual at pagsasaluhan. Paliwanag ni Kimayong, ginagawa ito upang matahimik ang mga yumao at hindi sila magparamdam sa kanilang mga kaanak. Iniuugnay din ito sa mga sakit na kumakapit sa kasapi ng pamilya na hindi magamot sa mga ospital. The illness will not be cured unless you will be performed what we call the ritual culture of the Ifugao custom and traditions. Ang tradisyon na ito ay isasalin sa bawat henerasyon, dala ang mensaheng marapat lamang bigyang respeto at alalahanin ang ating mga kaanak na sumakabilang buhay na. Sinisikap naman ng mga kinauukulan na panatilihin ang mga kulturang ito na naaayon sa nagbabagong panahon. We do not really preserve, but we integrate, we enculturate. Our culture is being integrated in our faith kasi ang damit talaga nga bearing ng the good points of it. Anuman ang kultura at tradisyon ng mga komunidad, marapat lamang itong igalang dahil ito ang isa sa mga sumisimbolo ng kanilang pagkakakilanlan. Mula sa PIA Cordillera, Florida Robles, para sa Balitang Pambansa. Nag-inspeksyon ng mga otoridad sa iba't ibang bus terminal sa Baguio City. Ito'y bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong undas. Si Janice Dennis ng PTV Cordillera sa Balitang Pambansa Live. Janice. Nagsimula na ang magsidatingan ang mga bibisita dito nga sa Baguio City Public Cemetery sa unang araw ng undas. Pero bago yan, kahapon lamang ay dumagsa na rin ang mga pasahero sa mga bus terminals na hahabol sa kanilang pagbiyahe sa kani-kanilang mga probinsya. Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan, matyagang pumila sa terminal ng bus sa Baguio City ang mga pasahero para lang makasakay at makabiyahe bago mag-undas. Tulad ni Grizela, halos 3 minuto siyang pumila bago makasakay ng bus pauwing Muñoz, Nueva Ecija. Taste po kasi kailangan po umuwi at undas nga po. Pinagaan ko umuwi kasi hindi po kasi pwede, may klase, may review po. Mula kahapon, dagsa na ang mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya. Gayunman, tiniyak ng pinakamalaking bus company sa Northern Luzon na nakahanda sila sa pagdagsa ng mga pasahero. May additional units na paakyat at palabas ng Baguio City. Kahapon nagsimula na yung dagsa ng pasahero. Pababa ng Metro Manila at pababa ng Pangasinan. O kahit ano okasyon, nakahanda kami dyan. Nagsagawa naman ng Land Transportation Office ng inspeksyon sa mga bus, alinsunod sa Opland Biyaheng Ayos Undas 2024 upang matiyak na ligtas sila bago bumiyahe. Pangunahing siniyasat ang prangkisa ng sasakyan at ang lisensya ng driver at konduktor. Itong mga time na to, dito po nagtatake advantage ang mga kolorong natin. That's why ang ating law enforcers together with the employees of the Department of Transportation are deployed itong from October 28 to November 8. Ang ipatpatong palmat ng Philippine Drug Enforcement Unit Cordillera iti-inspeksyon kada iting naduduma a bus terminal. Lang tiyaking walang ibibiyaheng illegal na droga ang maibiyaheng kabayatan ti undas. Ang purpose po natin dito ay para po drug-free o kaya wala pong maipuslit o wala pong maibiyahe na illegal na drugs itong mga passengers natin. Nagpatrolya rin ang Baguio City Police Office sa mga bus terminal sa lungsod upang tiyakin ang katiwasayan sa mga terminal. 450 will be dedicated sa mga cemeteries. At the same time, cemeteries dito sa mga bus terminals. While the others will be performing mga regular police duties. Samantala, dahil sa buhos ng ulan mula kaninang umaga, kaunti pa lamang ang mga bisitang nagpupunta sa mga sementeryo sa Baguio City at La Trinidad, Benguet. Si Kuya Chodoro, hindi alintana ang masamang panahon dahil taon-taon ang pagbisita sa kanilang mga yumao. Ma'am, dapat lang na kasi sa mga
mga kwan natin, namatay. Tuwing magkakatapusan ay November 1st, dalaw, linis yung pansyon nila, tsaka tirikan nila. Kung gaganda ang lagay ng panahon, inaasahang dagsaan ang bilang ng mga bisita bukas hanggang sa November 2. Sa ngayon ay mahigpit pa rin nakabantay ang mga Baguio City Police Office o mga personal ng BCPO dito sa Baguio City Public Cemetery. So inaasahan na dadagsain ng mga bibisita dito sa sementeryo maya-maya lamang. So mahigpit pa rin ipinagbabawal sa mga bisita ang pagdala ng matatalim na bagay tulad ng kutsilyo, garden tools, firearms, sigarilyo, alak, baraha at mga speakers. So kanina lamang ay may nakumpiska na ng mga kapulisan ng mga garden tools na ipapasok sana dito sa loob ng sementeryo. Mula dito sa Baguio City, Janice Dennis ng PTV Cordillera para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Janice Dennis ng PTV Cordillera. Hindi gaya kahapon, mas magaan ngayon ang daloy ng sasakyan sa North Luzon Expressway. Pero paalala sa mga motorista, asahan daw na makaapekto sa trapiko ang malaking pagtitipon na isasagawa ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Si Mela Lismoras ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Mela. Ace, humupa na ang daloy ng trapiko ngayon dito sa North Luzon Expressway. Malayong-malayo yan sa bumper-to-bumper na eksena kahapon. Pasado alas 5 ng umaga kanina, kapansin-pansin na ang magaan na daloy ng trapiko dito sa North Luzon Expressway. Katulad na lang dito sa bahagi ng Balintawak Toll Plaza northbound, gayon din naman sa southbound. Kaiba riyan ang sitwasyon kagabi kung saan bumper-to-bumper ang mga sasakyan, lalo na ang mga papuntang norte o pauwi ng mga probinsya para sa paggunita ng undas. Sa ngayon, maluwag na ang trapiko sa iba't ibang panig ng NLEX. Pero nagpaalala ang mga otoridad na iba yung pag-iingat at pagtsatsaga pa rin sa biyahe. Sa isang abiso kasi ng NLEX Corporation, nakasaad na may malakihang pagtitipon ang Iglesia ni Cristo ngayong Biyernes, November 1 sa Philippine Sports Stadium sa Bukawi, Bulacan, malapit sa Philippine Arena. Inaasahang makakaapekto ito sa trapiko. Kaya ngayon pa lang ay nag-abiso na ang NLEX na gamitin ang mga alternatibong ruta. And Ace, dito nga sa paligid ng NLEX ay may mga sementeryo rin, kaya't binabantayan din ng mga otoridad itong mga service road kung magkakaroon ng pagbibigat ng daloy ng trapiko. Pero kahapon pa lang ay nagbaba na ang lokal na pamahalaan ng mga traffic management plan para nga makatulong sa mga motorista. Ace? Maraming salamat, Mela Lismoras. Alamin natin ang sitwasyon dyan sa Manila North Cemetery. Si Bernard Ferrer ng PTV para sa Balitang Pambansa Live. Bernard. Naomi, tuloy-tuloy ang dating ng mga kababayan natin na dadalaw sa puntod ng mga namayapan nilang mahal sa buhay dito sa Manila North Cemetery ngayong Biyernes. Alas 5 pa lang ng umaga na magsimulang magdatingan sa Manila North Cemetery ang mga kababayan natin na bibisita sa puntod ng mga yumao nilang mahal sa buhay. Mistulang family bonding ito sa ilan dahil na taon na walang pasok sa trabaho at eskwelahan ngayong undas. Kanya-kanyang bitbit ng pagkain ng ilan para sa kanilang almusal at pananghalian. Pero mahigpit na paalala ng Philippine National Police, huwag nang magdala ng mga pinagbabawal na bagay o gamit. Tiyak din kasing makukumpiska ito sa entrance ng sementeryo dahil sa mahigpit na seguridad na ipinatutupad ng otoridad. Ngayong umaga, ilan sa mga nakumpiska ay mga lighter, vape, perfume at gambling material. Tinatayang aabuti ng 1.4 milyon ang bibisita sa sementeryo kaya nakadeploy ang ambulansya, doktor at medical staff ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office at Manila Health Department. Nagpapatuloy din ang paglalagay ng tag ng Manila Department of Social Welfare para sa mga batang pumapasok sa sementeryo. Pila-pila rin ang mga e-trike na nagbibigay ng libreng sakay sa mga senior citizen, persons with disability at buntis. Naomi, pinapayuhan ang mga habol nating kababayan dito sa Manila North Cemetery na huwag nang magdala ng sound system o speaker upang mapanatiling taimtim ang paggunita ng undas. Balik sa iyo, Naomi. Salamat, Bernard Ferrer.
Samantala, isa sa inaabangan din ng ilan nating mga kababayan tuwing November 1 ay ang tradisyonal na panag-aapoy sa Sagada Mountain Province. Pero paalala ng mga opisyal ng Sagada, hindi ito para sa turismo kundi may malalim itong kahulugan. Si Valerie Jane Taguba ng PIA sa Balitang Pambansa. Tuwing unang araw ng Nobyembre, nagliliwanag ang sementeryong ito sa Sagada kasabay ng pagsisindi ng mga residente ng saleng o fatwood bilang paggunita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ang obserbasyong ito na tinatawag na panag-aapoy o pagsisindi ng apoy ay naiiba dahil sa halip na kandila ang sisindihan, gumagamit sila ng saleng upang magsiga malapit sa mga puntod. Ito ay bilang pag-alala at pagpaparangal sa kanilang mga yumao. To have warmth, give warmth to our dead loved ones. Maki-anido na to parang magbo-bonfire tayo para sila. They want to be close to their dead ones by building a fire and have a bonfire with them. Because we believe that they are still in there. After nung panag-apoy, siguro po mga around 7 to 9, pupunta po kami sa isang bahay. Tapos doon po kami kakain. As a family po. Kadalasang nagsisimula ang tradisyon sa isang misa sa hapon at ang pagbendisyon ng mga saleng bago magtungo ang mga residente sa sementeryo. Mag-iikot din ang pare upang bendisyonan ang mga puntod. Kasabay ng pagsapit ng dilim, sisindihan na ng mga residente ang kanilang saleng malapit sa mga puntod. We have to make sure that it's safe. When we do it, it should be safe and it should be done na walang gulo, na walang apo, na mag-wildfire siya o it's parang regulated na. Ang tradisyon na ito ay sumisimbolo ng malalim na ugnayan ng komunidad sa kanilang mga ninuno at ang pagrespeto nila sa mga pumanaw na. Paalala ng mga opisyal, ang panag-aapoy ay hindi turismo, kundi ito ay isang tahimik na tradisyon na may malalim na kahulugan para sa komunidad. Mula dito sa PIA Cordillera, Valerie J. Taguba para sa Balitang Pambansa. Halos kakaunti rin ang mga pasahero sa PITX ngayong araw. Maaga raw kasing nag-uwian ang mga babiyahe para hindi makasabay sa siksikan. Ang balitang yan, hatid ni Luisa Erispe. Ngayong mismong araw nga ng undas ay marami-rami pa rin ang mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. May ilang mga bus lines naman na no operations o walang biyahe ngayong araw. Kung ikukumpara kahapon hanggang kagabi na dagsa ang mga pasahero sa PITX. Ngayong umaga, marami-rami pa rin ang mga nagpupunta dito sa terminal para humabol na bumiyahe ngayong undas. Ilan sa kanila, yung mga hindi nakahabol na bumiyahe kahapon o ayaw makipagsabayan sa bugso ng mga tao ng bisperas. Kaya maaga na lang babiyahe ngayon. Ayon sa pamunuan ng PITX, sinaasahan na talaga ito tuwing 1 ng Nobyembre na may ilan pa rin hahabol na bumiyahe. Bababayan November 1 pero hindi pa rin ganun kakonti kasi inaasahan naman natin yung mga kababayan natin na hindi makapag-leave, hindi makapag-absent, yung mga daily wage earners. Sa ngayon, walang kanseladong biyahe dito sa PITX pero may mga bus lines naman na no operations today. Sa biyaheng Bicol, ang mga bus lines na Alps, Raymond, Tautrasco o A. Aranja, M. Victoria at Antonina lines ay walang biyahe ngayong araw. Para naman sa biyaheng Pavismin, walang operations ang bus lines na CUL, CIBL, Diamond Star at Eastern Gold Trans. Wala namang naantalang biyahe pa Laguna, Mindoro, Cavite, Quezon at North Luzon. Payo lang natin sa mga pasahero kung maaari bago pumunta dito sa terminal ay tignan muna yung schedule sa kanilang mga bus lines para maiwasan na ma-stranded o maipit sa terminal. Pero para dun sa mga rutang may naantalang biyahe, may iba pa namang mga bus lines na operational sa ngayon na maaari pa rin makita sa website ng PITX ang mga schedule at pwede na rin mag-book online in advance para iwas sa aberya. Samantala, kahapon naman umabot sa mahigit 194,000 ang mga pasahero na dumaan sa PITX. Bagyang humaba ang pila sa ilang mga biyahe tulad ng sa Cavite pero agad naman itong naresolba at mabilis din umuusad ang pila.
Sa ngayon naman ay dun nga sa mga naantalang biyahe ay may mga bus lines pa rin na sa ngayon ay maaaring mag-book yung ating mga kababayan. Pwede silang pumunta dito para mag-walk in dahil may mga ilang mga bus lines na operational pa naman. Hindi naman magsasara ang terminal, 24 oras ang operasyon na ito. Pero may ilang mga bus lines nga na mawawalan ng biyahe mamayang 1:00 ng madaling araw, pero magbabalik operasyon din naman yan mamayang 2:30. At yan muna ang latest, balik muna sa dyan sa studio. Maraming salamat, Luisa Erispe. Bagbag Public Cemetery maaga nang binuksan sa publiko ngayong undas, mahigpit na seguridad itinatupad. Si Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa Live. Naomi, wala pang 6:00 ng umaga kanina ay binuksan na sa publiko itong Bagbag Public Cemetery dito sa Novaliches, Quezon City para sa mga dadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay ngayong undas. Maaga kasing dinagsa itong sementeryo kung saan karaniwan daw itong sitwasyon kapag sumasapit talaga ang November 1. Karamihan ng mga bumibisita, bit-bit yung kanilang mga pamilya gaya ni Nanay Vanji na kasama yung kanyang maliit na anak kanina. Wala naman daw problema dahil minsan lang mag-undas at mabisita yung kanilang mga yumaong mahal sa buhay. At as of 7 a.m. aabot na sa 3,000 yung crowd estimate dito sa Bagbag Public Cemetery. Mahigpit naman ang seguridad kung saan sa bungad pa lamang nitong sementeryo ay masusi ng ini-inspeksyon yung mga kagamitan at bitbit ng mga pumapasok. At meron ding presensya ng mga pulis at ng Police Assistance Desk. Maayos at mapayapa sa ngayon ang sitwasyon, bagamat marami na yung mga nakukumpiska kahit maaga pa lamang at kabilang nga dyan yung mga nagbibitbit ng sigarilyo at vape. Sa mga magtutungo rito, huwag niyo pong kakalimutan ang inyong mga payong at pamaypay dahil medyo maalinsangan na ang panahon kahit na ngayong maaga pa lamang. Para sa mga hindi kabisado ang pwesto ng nicho ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay, maaaring magtungo sa admin office na dito lamang sa tabi ng entrance. May mga medical assistance desk na rin sa oras ng emergency. Inaasahan ng pamunuan ng Bagbag Public Cemetery na tataas pa ang bilang ng mga magtutungo rito na posibleng pumalo sa higit 150,000 hanggang 180,000 sa panahon ng undas. Mula sa Radyo Pilipinas, Mary Ann Bastasa para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. At maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang 12:00 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita kasama ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Mula sa PTV, ako naman si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.